Hindi ko gagawin ng kasi pag nag-discipleship kami, dito tayo muna makinig ha. So, nagsimula ako na alam doon, tatapos sa Mela 7. Gano'ng katagal. Sanay ako sa mahaba. Pero sanay din ako sa kalating oras lang. Ano gusto nyo? Sa kalahati na lang po. Ngayon parang hindi. Pero kailan pag-usapan natin, pero kung sana akong dalawang tuturo, hindi ko alam kung kakayanin talaga sa isa. Pero yung isa, gusto ko muna ulit, gusto sana ipatutong ay yung sa kingdom message, pero dalawa yung ano ko, kingdom message versus kingdom government. Ano naintindihan nyo sa itong message at saka government? Madalas natin marinig sa mga preacher, ano ba yung message, ano ba yung government? Di ba kayo nalilito? Ha? Nalilito ba kayo doon? Hindi. Yun sana, pero bago ko ituro yun, pero nakakila ko kayo mamaya. Pero gusto ko ituro ngayon sa atin, alam niyo yung salitang truth? Sino nakakala ng salitang truth? Truth! Yan. Halos lahat po gusto. Halos lahat. Ang tanong, alam niyo ba kung ano yung truth niyo? Yan. Alam niyo ba kung ano yung, lalo kayo mga kabataan, alam niyo yung truth niyo? Minsan, ang gawa natin ay parang lagi na lang tayong paralisado. No. Parang ano nangyayari natin, parang lagi na lang sarado, parang bigandado. Pero sa karayang dapat laging areglado. Diba? Para. So, kailangan natin makita to. Ngayon, ang my truth, makita natin to, my truth. Ay, nawala. Anak, ayan. Sagrado. Nawala. Ayan. Discovering your truth identity in the kingdom of God. Bago ko ituro to sa inyo, ay, yan. Sa culture ngayon palagi, dito ang buhay natin is speak your truth, live your truth, at yung tinatawag na, this is my truth. Now, ano yung truth mo? Ano ba ang tanong ko yung kabataan? Ano yung truth mo? Pag sinabi na truth, ano yung mga kabataan ngayon? Ang kabataan ngayon, ito yung, diba, yung mga nanaksak. Ito ako ngayon. Kami yung mga rebelde kabataan. That's my truth. Diba? Kami yung mga maray na kabataan. That's my truth. Alam nyo ba, maraming kabataan yung akala nila iyon ang truth nila. Dahil araw-araw nilang ginagawa, nagiging kultura nila yung truth. Pero yung totoong truth, nawala na. Kasi yun ang naging kultura nila mula pa sa bata. Tama. Diba? So, titingnan natin, kasi bago tayo maintindihan yung dapat malaman muna kung ano yung totoong ikaw sa kaharian ng Diyos. Amen. Alam niyo ba kung anong totoong ikaw sa kaharian ng Diyos? Kahit kayo, lahat ng mga kabataan, gusto ko makita na sinakto ko ngayon na kayo tuturo, mas natin ko nakita ng kabataan. Yan. So, pero ang tanong, paano kung may truth natin ay galing lang sa pain? Pain. Galing sa rejection of past experience. Tingnan niyo po Yan. Minsan, ang tinatawag natin actually may once. Sino po yung ganyan? Sino dito kabataan na nakakaranas na ganito? O, ay sa bahay namin, magulo naman yung buhay namin. Lagi na lang, ang totoo niya, wala kami pera. Totoo, di ba? Ang totoo niya, ang nanay ko ganito. Ang totoo niya, ganito. Ang totoo niya, lagi kami pinapalo ng nanay ko. Minsan, yun ang akala mo, dahil nahutog ka mula pagkabata, akala mo ikaw na yun. Kaya ang nangyayari, ikaw na kayo sisigabo. Sigabo. Alam niyo yun? Parang kayo siga. Siga. Kasi natutunan mo, yung pagkukultura mula akala mo, yun talaga yung truth ng tao. Pero ngayon naalamin natin, ano ba yun? Ang totoong truth ng mga totoong mamamayan ng kaharian ng Diyos. Tama. Baka mamaya, truth ka lang pag Sunday, mabait ka, umaatik ka ng cellphone, pero from Monday, iba na yung truth mo. Wala dito niyan. Ayun, palakpakan natin. Wala nga amin. Wala dapat yun talaga. So now, dito, sa kingdom of God, may mataas na truth. That is the truth of the king. Yan, dito natin makita. Yan, ito na. Tingnan nyo ito tayo. Ito maganda to. Yan. My truth formed by lies. Akala natin yung truth, parang ito na yung bumubuo sa pagkatao natin yung kasinungalingan. Tingnan niyo po, nadadamage tayo. In reality, ganyan kagulo. What is truth? Ano yung lie? Ano yung deception na tinatawag? I'm proud, worth regarded. Pero tingnan natin ilang bagay na pwedeng makita natin. My truth is, una, I'm not enough. Sino dito ang kasabi sa sarili niya siya, enough? Not enough.
I'm not enough. Ikaw ba yan? Ikaw ba But yan? you're not. Hindi ka ba yan? Sabi mo, hindi ako sapat para. I did my kapatid. best, No. but my best is just wasn't good Hindi ka sapat. enough. Enough. Yan. Baka mamaya humihinto ka na. Ikaw ba yung teacher? You are not enough? No? Hindi naman. Kasi sabi natin, para bang ako yung tako na hindi ko kaya yan. Wala, tsaka hindi ako pang religion. Di ba? Hindi ako pang church. Di ba? Hindi ako pang leader. Yung mga ganyan. Para May bang mga nagsasabi na. lie yun, lie. Ang totoo, ang ating ability ay grabe. Grabe ang ability ng tao. Alam niyo po ba? Alam niyo, eto, meron ako sa kanya ng message. Ano ba yung salitang invest? Bakit kaya mag-i-invest ang Diyos sa'yo? Ang tanong, bakit mag-i-invest ang Diyos sa'yo? Yung Yung ano po, yung pagkakalikha po sa'yo ng Lord, nag-impis sa'yo ang Lord. O, bakit niya in-invest niya sa'yo yun? Binigyan kanya po ng bread of life. O, sige, ano pa? Bakit nga? Siya nag-invest Bakit niya binigyan sa'yo. nun? Kasi po, Bakit pinagkatiwalaan ka ng Lord ng ganyan? Bakit? kasi po, ang Lord, nag-invest niya sa'yo, in-invest niya po yung sarili niya sa'yo. Oh. Oh. Kasi bakit? Lugi ba siya sa'yo? Hindi. Ay, hindi po. Mag-i-invest ang Lord, bakit lugi ba siya sa'yo? Hindi po nung Lord. Nag-invest ba sa'yo ang Lord? Sa tingin mo, pag nag-invest sa'yo si Lord, manulugi ba si Lord sa'yo pag nag-invest? Talaga? Alam mo, ay ganun mo. Alam mo yan, pagkaganyan. Kung tinanong talaga, parang ano eh. Kasi, sayang. Pag ang Lord nag-invest sa'yo, sayang kung hindi mo siya pupuli. Tapos sabihin, Lord, I'm not enough. Tama. Di ba? Pero ang totoong sinasabi natin na truth, na sinasabi, yung binigyan tayo ng lahat ng Lord ng ability, ng capacity, talent, gift. Pero iba talaga yung, bakit nga ba binigyan ng Diyos yung trust ko sa'yo? Diba? Ba't binigay ba ng Diyos yung trust ko sa'yo? Una, siyempre, alam mo naman na, alam mo kung bakit? Kaya binigyan ng Diyos sa'yo. Kasi ikaw hindi nakaiba sa lahat. Amen. Di ba? Hindi yan kagaya ng mga nilikha ng lahat ng tao. Tayo nilikhang kalarawan at gawang sa Diyos. Ibig sabihin, talagang sobrang grabe yung talagang identity natin kay Lord. So, meron na akong gusto ibasahin ng konti sa inyo. Yan. Kasi maganda itong kangina eh. Ito mo. Marami kasing tao ngayon. Yan. Ito pa isang maganda ito ko. Bakit ba talaga nag-invest si Lord sa'yo? Halimbawa, Sharon, bakit ako mag-i-invest sa'yo? Eh, hindi naman kita kakilala. Mag-i-invest ba ako sa'yo? Tingin mo, hindi naman kita kilala. Halimbawa, hindi kita kilala. Mag-i-invest ako sa'yo? Hindi, di ba? Alam niyo kung bakit mag-i-invest si Lord sa atin? Kasi meron tayong relasyon sa Kanya. Amen. Di ba? Kaya sa mag-i-invest sa atin, kasi may relasyon tayo sa Kanya. Pag sinabi natin relasyon, hindi siya ganun kadali. Meron yung tinatawag na process, ongoing process. Pag sinabi ongoing process, nandun yung formation, nandun yung restoration, nandun yung tinatawag natin transformation. Yan ang sabi natin. So now, ibig sabihin, bukod sa magtiwala sa at ito pa maganda, bukod sa may relasyon ka sa Lord, alam mo ba na nag-invest ang Diyos sa'yo kasi alam niya yung nagtatrust siya sa capacity ibinigay niya sa'yo. Amen. Tama. Hallelujah. Ha? Di ba, pansinin nyo, meron kasi binanggit sa Bible, ang sabi ng Bible, binigyan ng 5,000, binigyan ng 2,000, binigyan ng 1,000 ayon sa capacity ng tao. Kaya hindi tayo bibigyan ng Diyos ng lampas doon sa capacity natin. Kaya tiwalang-tiwala ang Diyos na yung ibinigyan niya sa iyo, magagawa mo. Tama? Amen. Kaya walang tao na hindi niya binigyan na hindi mo magagawa. Kaya siya tiwala, sabi niya, I'm confident that Jesus is confident na yung capacity na ibinigay ko sa inyo, magagawa mo yun. Amen. Pag hindi mo ginawa, ang tawag doon ay lazy believer o lazy citizen. Pag hindi mo ginawa. O yung tinatawag na unfaithful believer. Kasi ayon sa capacity mo yun, ibig sabihin, tiyak yun. Meron ka nun. Yun ang ibig sabihin Amen. na nagagawa mo yun. So, meron talagang binigay ang Diyos ng capacity. At alam niyo po ba kung bakit nag-invest ang Lord sa atin? Kasi
yung salita ng Lord, ino-honor niya. Amen. Tama. Kung ano yung sinabi niya, yun. Pag sinabi niya, ikaw ay ginawa ko kamukha niya, ino-honor niya yun. Di ba? Kaya kung ano sabihin niya, anak na ikaw ay magiging ganito, ino-honor yun. Kaya mangyayari kasi, ang bawat salita ng hari ay batas. Amen. So, kaya niya inibisyon, tiwalang-tiwala sa atin. Now, pero, nagkaroon tinatawag nating life. My life has no purpose, my family is broken, my nobody understand me, my existence is a lie. Natin, fake news is my diet, broken promises, tinatawag natin, ano ba? Worthless. Yan. Tingnan nyo, napakaraming fake news. That is lie. Na sinasabi na kapag dumating yung lie sa buhay mo, anak, at yun ang lagi mong ginagawa, yun ang parang ito na pala ako, ganito na pala ako. Hindi na pala ako magbabago. Parang ganito, lumaki ako sa isang squatter area, hindi na ako makakaalis doon. Dito na ako tumanda, dito na ako bumasa, dito na ako tumanda. Hindi na mababago yung aking atmosphere. And that is life. Tama. Di ba? Play yun. Tama. Hindi yun ang totoong tayo. Kasi na-form yung line sa buhay natin, gawa lang ng nasa paligid natin. Parang sinasabi mo, oh, hindi, broken family kami. Jack na ako pa nagkasawa, broken family din ako. Parang sinabi mo, nabuhay ka sa isang squatter na the apartment, mamamatay ka doon sa apartment din. Doon ka din ililibing. And that is a poor mindset. Diba? Poor mindset. So, tingnan natin. So, maraming lies na pwede mangyari. Eh, una, many people believe lies about themselves. Una, yan. Kapag paulit-ulit mo itong pinaniwala, nagiging identity mo na ito. Tama. Tama. Pag lagi mo ginagawa anak na ikaw nagsusuga, identity mo na ito. Pag iba lagi nagsusuga sa namin mo, identity mo na. Mayroon, ang isang kultura na ginawa mong kultura, ang hirap bakbakin. Tama. At doon ka na nakikilala pa sa Hirap kaya mong bakbakin. pag may naghahanap sa iskinita, kilala mo ba si yung mahilig magsinungaling? Ayan, totoo yun. Hindi pangalan na hinahanap, di ba, Pastora? Pag nakikita ka di ba? yung tao naman Yung ay hindi sinungaling. nagbabayad ng utang, hindi mo nakatawa, di ba? Ano mo, katawagan sa'yo. Yung bata naman ay asawa. Ganyan ang mangyayari sa'yo. Kasi tinuturo mo yun, nakita ng tao. Kasi ikaw naman, yung mga walang alam sa Diyos, okay lang sa kanila yung identity nila yun. Magmamagaling pa kanila yun eh. Di ba? Okay ka mo, pag gumawa ka lang ng baril, baliwala ka sa kanila. Pag saksak, baliwala na. Identity nila yun eh. Pero, puro yung kasinungalingan sa kaharian ng Lord. Now, eto, Bible, na John 8:4, Satan is the father of lies. Tingnan niyo po, ang lahat ng sinungaling ay ang amayang si Satanas. Sino dito sinungaling? Wala. Wala nga amin. Walang aamin, yun lang, walang aamin. Lahat tayo nagsinungaling na, tama? Tama. O, di sinungaling talaga kayo. Ay, Di ba? Uli. Uli, di ba? Uli tuloy. Yun sila. Masarap umamin. Di ba? Kesa hindi mo aminin. Kasi pag umami ka, may chance ka magbago. Pero ayaw mo aminin kung sino ka. Ay, hindi na ako magbabago. Ganito na ako. Diba? Sa kaharian ng Diyos, malaki ang nagagawa. Bago mo madinig, ay kaya ang encounter ganito eh. Ang encounter sa kaharian ng Diyos ay ganito. Sa Romans 10:17, Roma, tama. Faith come from hearing the word of God. Nagsisimula ka sa From hearing and hearing. napakinig ng salita ng Lord. Paano kung wala ka nadinig? Paano kung papasimula sa encounter? Tama. Diba? Pero hindi nagtatapos doon. Kailangan may encounter mo rin, na-encounter din natin ng Banal na Espiritu. Pasinin nyo si Zaccheo, nung nagbago, hindi siya naka-encounter ng kahit sinong tao. Before, yung bang sinasabi siya nagmamadali na tumatakbo upang puntahan si Jesus, hindi pa niya na-encounter si Jesus. Kasi rin hindi pa, di ba? Pero na-encounter niya yung word sa Luke 1:43. Kasi yung Luke 19 yun, yung kaysa kayo. Yung Luke 1:43, yung sinasabi na yung paghahali ng Diyos na kung bakit siya dumating sa lupa because of this gospel of the kingdom. Ibig sabihin, before, may nadinig salita. Now, nung siya tumatakbo, ang nag-initiate naman, ang Banal na Espiritu. Kasi sabi ng Genesis 1, the Spirit of God is hovering upon the deep of the water. Nung sabi, nung doon lang, nung umpisa, nung delikado ang langit,
walang hugis, walang anyo, di naman bumabalot, and then the Spirit of God is hovering. Before the foundation of the world, nandiyan na yung Holy Spirit. Kaya nung nagmamadali sa Zacchaeus, yung Holy Spirit ang nag-initiate sa kanya upang trying to see Jesus. Amen. Nandun na yung kaya, pag walang banal na Espiritu, ang buhay natin walang hugis, walang anyo, di naman bumabalot kagaya ng earth. Pero kapag nandun na yung banal na Espiritu, nakakahugis, nakakaanyo, nagigiliwanag. Amen? Amen. So, we need banal na Espiritu. So, ibig sabihin, nandun yan. Ibig sabihin ba sa unang na-encounter ni Zacchaeus ang word of God? Yes. Kasi hindi ka makakapakinig, hindi mo makakuha. Kaya siya nag-trying to see Jesus. Tapos, yung nagmamadali ka, alam mo pag kay Jesus, hindi naman tayo nagmamadali. Wala tayong initial, wala tayong galing. Yung Holy Spirit pa rin yung nagbabantay. Siya yung nabing hovering, siya yung nagbabantay, nagpumunod. Yung Spirit ang nag-push sabi sa kanya para sa trying to see Jesus. Kasi tayo, hindi natin gagawin yung madaliin kay Jesus. Mali ba yung Holy Spirit ang kumilos sa buhay natin? Holy Spirit, di ba si yung malibugang anak, wala naman din nagpaliwanag yan. Pero bakit sinabi niya, babalik ako sa ama ko, ang hihingi ako ng tawad, sino ang kausap niya? Holy Spirit. Amen. Di ba? Wala na initial, Holy Spirit. So, ibig sabihin, Word, Spirit, and then Jesus. At saka pala ng Father. Ang sabi ni Peter, hindi ipinayag to ng dugo at laman. Hindi pinayag ito ng Ama sa langit. Amen. Ang nagko-compare na kayo'y nakasulat ang pangalan niyo sa aklat ng buhay ay yung Ama sa langit. Amen. Kayo ba sigurado kayo pupunta kayo sa langit? Sigurado kayo? Yellow team. Hindi kayo sigurado? Sigurado daw po, Pastor eh. Hatid na kaya natin ngayon. Pag hindi kayo sigurado, yan ay delikado dahil yan ay komplikado sa kaharian. Ah! Di ba? So, dapat, kasi, John Model, paano sigurado nyo? Kaya gusto ko muna turo sa inyo identity. Kasi, magtuturo kayo, marami na nagturo ng kingdom, pero hindi niya kilala kung sino siya. Di ba? Ang sabi ng John 1:10, ang lahat ng nasitanggap at nanampalataya ay pinagkalooban niya ng karapatang Maging anak ng Diyos. Ang tanong, kayo. Uy! Dito, gusto ko ito mga kabataan na ito. Ito mag-disciple, mas maganda kasi ito. Ay, mga uliran na ito eh. Mga uliran na yung mga nandito. Uliran. Kumbaga, press, pag-parinag-press lang kayo. Ito, talagang, ay mga kabataan, yung sinabi na nagsitanggap at alam pala tayo, ang sabi, pinagpaturan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, saan ka pupunta? Kailangan sa impyerno. O, tinanggap niyo ba? Ano na pala tayo ng Jesus? Wala na. Pahina na eh. Gano'ng kabahan ba? Parang nagpapatiyak ka. Ito yung gusto ko tiyak. Yan ang kasinumalihan. Sigurado kayong anak kayo dito. Amen. Kasi meron na kayong parang initial na nandito kayo. At hindi nasasayangin dito na nandito kayo. Amen. So, ibig sabihin, huwag kayong magpadikta sa kasinumalihan. No? Huwag kayo kasi, sabihin nyo, my truth, My truth, I am I am a a citizen of the kingdom of God. That's your truth. Amen. Tama. Now, kung ulitin ko, ang ibig, kaya ako binanggit ang langit, kasi bago tayo pumunta sa totoong huling araw, Itong langit. babalik tayo sa Physical. bagong langit at bagong lupa. Tama. Physical. Ang comfort zone natin muna, after namatay tayo, doon muna tayo mag-rest in a while sa langit. Amen. Isa ng Lord. Kasi maraming station ng langit. Pero mahabang sabi niya. Now, ngayon, ito insight. The enemy strategy is identity deception. Yan ang gusto ng kaway, madaya kayo. Kasi alam niyo bakit? Alam niyo ba bakit gusto kayo idayain ng kaway? Alam niyo bakit? Sorry, parang kahit ka nakikita lang dyan. Pero dito, alam niyo ba kung bakit kayo gusto dayain ng kaway? Alam niyo? Ano? Teacher. Kasi po, Pastor, alam kasi niya yung identity natin. Gusto niya tanggalin sa atin. Bakit nga? Gusto niya maging kapalit ng kanyang kaharian. Ayaw niya. Ayaw niya malaman natin yung pagkahari.
Tsaka pangalawa, gusto kayo kasama sa impyerno. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba madaya? Gusto ka niya kabandi. Kung ayaw nyo malaman yung karo ng Diyos, gusto niya may kasama siya, ayaw na nag-iisa sa impyerno. That is deception. Di ba? Mandaraya yun eh. Di ba? So, tinatawag eh. Now, kung makontrol niya ang paniniwala mo tungkol sa sarili mo, makokontrol niya kung paano ka mabuhay. Tama. Tama? Kasi Tama. kumontrol yung mind. Sabi ko sa inyo, ang mind ganito. Ang mind natin ang lahat ng kumakalap ng balita. Ang mind natin ang nakikinig. Ang mind natin ang gumagawa. Pero ang ating emosyon, ang ating will, ang ating will ang magpapasya, ang gagawa. Kaya kung ano yung nakalap ng isip mo, yun ang gagawin ng will mo. Tama? Kung puro mabuti ang nasa isip mo, mabuti ang gagawin ng will mo. O, ngayon, ang tanong, mabuti ba ginagawa nyo araw-araw? Mabuti ba yung nakakalap nyo araw-araw? Paglabas nyo ng bahay, magsisimula na ang kaaway na kayo i-isip. Pero kahit sa loob, pastor. Ay, sa loob. Kasi bakit? Gusto niya dayain kayo. Amen. Dadayain niya kayo. Yun ang gusto niya. At ayaw niya kayong madinig niyo yung mensahe ng Karen. Tama. Ibig sabihin, Tama. dahil yun ang nakalang na isip mo, ilalabas na yun ang Biblia. Kaya ang gagawin mo, na ang isip mo ay puro pandaraya, puro kasunod yan, ilalabas mo yan. Pero kung pag-iisip mo, lagi paghahari ng Lord, paghahari ng Lord ang ilalabas mo. Di ba? That's your will. So now, yan dito. Yan. Mamaya gusto ko sana kayo. Kaya maraming tao ngayon ang nagsasabi, yan, this is my Tingin sa hukuman, hukuman ng Bible. Pawang katotohanan lamang at pawang katotohanan lamang ang sasabihin mo. Pero puro kasi yung mali, di ba? Yun ang ituro natin. So maraming talagang pandaraya. Pero minsan, hindi yun ang truth. Yun ay lie. Matagal nang pininiwalaan. Yan, maraming gusto. Para makarating. My truth is often shaped by lie. But the kingdom of God define our identity in Christ. Diba? Alam mo ba, na ang tao, dapat ang Diyos ang mag-define sana ng tama at mali. Tama. Kaya lang, nung kinain nila yung bunga ng karunungan, gusto ng tao sila na ang mag-define ng tama at mali. Tama. Diba? Kasi nawalan sila ng tinatawag na humility at pagpapasakop sa sinabi ng hari. Diba? Hindi nila in-honor yung salita ng hari na huwag mo kakainin yung bunga na yun. Diba? Dahil gusto nilang maging marunong, yung isa, kainin mo yan kasi magiging gaya ka ng Diyos. Malalaman yung mabuti. Ibig sabihin, hindi nila in-honor ang salita ng Diyos, ang in-honor nila yung evil, yung mandaraya. Kaya nung kinain nila, nalaman nila yung sila'y lumain ng bunga. Nalaman nila yung tama at mali. Ang tanong, sino dito nakakain na ng bunga na yun? Ito nakakain na. Bunga na yan. Nakakain na yan. Ikaw, teacher, nakakain ka na ng bunga na yan? Na-try ko ni Pastor Opo kasi alam natin di ba kung ano yung tama namin. Dahil talagang born tayo. Opo, nakakain tayo. Pero sa tama na nga, dami-dami na talaga yan. Kasi alam mo bakit tayo nakakain ha? Alam na natin ang tama at mali. Tama. Tama. Pero, alam mo ba ang totoong tama kay Lord? Inosente ka. Hindi mo alam ang tama at mali. Ang alam lang natin, sumunod ba ganun? Sumunod. Tama. Dahil ginusto natin maging gaya ng Diyos, pero pwede, sabi ng Diyos, diliga ka na sa larawan ng buhangin. Tapos sabi niyo talaga, pag hinain mo yun, magiging gaya ka ng Diyos. Ito mo, nagaya na agad, di ba? By word lang, nagaya. Eh yun, ang nalaman nila, yung tama at mali. Pero, kaya ngayon, tinin mo sa Senado, pagalingan, sila nag-define ng tama at mali, Tama. batas sa batas ng labanan. Tama. Pero yung batas ng Lord, na huwag kayo mag-away, nalimutan na. Di ba? Ang pagalingan sa Hindi na Diyos, in-honor. hindi na in-honor sa salita ng Lord. So, yun yung sinasabi natin pandaraya ng nangyayari. Yan. When my truth become bondage. Yan. Yung truth natin, nagiging bondage. Kapag ang lie ay naging belief, nagiging bondage ito. No. John 8, everyone who sins is a slave to sin. Tama? Nagiging alipin ka na. Bondage is anything that control your heart and limit your freedom. Ito na. Visible bondage. Tinan nyo, kung nandito kayo ha, mamaya titingnan natin, kung gusto ko isulat, inote nyo kung ano yung lies nyo, ano yung truth sa karya ng Diyos sa inyo. Ha? Yan. Addiction.
Sino dito nag-a-addict? Meron. Meron. Adik sa short Ano? reels. Adik sa short reels. Addict kay Lord. Adik sa short Addict reels. sa kara ng Lord. Meron ba? Yan. Ano ba? Yan. Toxic relationship. Sino dito toxic na relationship? Napakagaling mag-asawa pag nasa church, pag uwi, nag-aaway. Ang galing magsabi ng asawa ko ganito, pero pag sa loob ng bahay, baliktad lahat ang sinasabi. Another one, ang toxic relationship ay babae sa babae, lalaki sa lalaki. Di ba? Tapos yung toxic relationship sa pamilya, akala nung anak, nagkakaroon siya ng selos. Akala niya mahal yung ate, yung bunso di mahal. Yung mga toxic relationship. Diba? Para akala nila, yung isa, kung may sakit, hindi na binibigyan ng attention ng magulang, yung iba hindi na. Akala nila, hindi na siya mahal. Hindi ba mahal? So, ibig sabihin, merong toxic relationship. At dyan tayo nababagis kung minsan na toxic. Yan yung mga visible na bandit. Ano pa? Yan. Meron tinatawag na peer pressure. Sabi, no? Napakadami natin pressure sa buhay. Diba? Ikaw, ano pressure sa buhay lang? Sabi ni Pastor Luis, dapat wag ko pressure, dapat pray. Diba? Peer pressure. Ano ibig sabihin ng peer pressure, Pastor? Yung mga lahat ng peer pressure mo sa buhay na meron kung hirap-hirap routes. Marami tayo, iba't yung pamang-pamang sa barkada, sa barkada, no? Peer pressure. Ang dami niya yung mga peer pressure. Yan, ano pa? Yan, family conflict. Sino dito laging komplikado yung mag-asawa? Wala po. O kaya anak sa magulang. Sino kayo ba? Laging Wala, yung asawa ng mga magulang. Sino dito laging kakonflikt ang mga magulang? O Ano ba kaya si- conflict sa magkapatid? Sino dito yan? 1% ko lang. Dami, di ba? So, yan, yun yung mga visible bandage na kasi na yung lies mo, yung truth mo ay naging lies, ang nangyayari, nagkakaroon pa tuloy ng mga ganitong visible bandage. Kasi nabuhay mo na yung salita kasi malingan. Now, eto pa, ito naman yung hidden bandage. Ang hidden bandage, yung shame. Hidden bandage. Yan, shame bandage. Shame. Yeah, insecurity. Yan, insecurity. Sino ang insecure dito? Wala po. Pagka may edad na, diba? Pag may edad na. Wala nga. Mag-aasawa na lang ng kahit ano kasi may edad na. Kasi insecure. Kahit edad mo bilang, tumanda na mo. Si Regine po hindi siya insecure. Ano? Kasi ang nga ganyan nag-asawa. Yan, maraming insecure sa buhay. Hindi lang sa hanap buhay. Sa lahat ng buhay, sa pamilya, sa financial, sa career, marami na insecure. Now, yan, depression. Alam mo yung salitang depression, parang katulad din siya ng... Alam mo yung salitang anxiety? Oh, uso yan ngayon. Basta. Ano ang pagkakaiba ng anxiety sa worry? Sa? Sa worry. Worry? Worry, Ah? tsaka anxiety. Kasi binanggit siya... Nag-aalala lang yung Sa worry. Matthew 6 ay binanggit yung salitang worry, huwag kayong mag-worry sa kakainin sa inyong darating. Pagdating naman sa Philippians 4:6, at sabi, Balisa. don't be anxious, don't be anxiety ng mga lahat ng bagay. Ano pagkakaiba nun? Mas ano po yata yung anxiety, Pastor eh. Mas severe. mas Kasi yung severe siya. anxiety, nagbibigay na siya sa'yo ng parang discomfort, hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, Yung parang wala lang, hindi pero... makatulog Yes. sa gabi, sa Oo. kaiisip. Oo. Parang ano, alam mo yung parang wala lang? Kasi anxiety na yung sakit na eh. Yun, may takot ka na, di ba? May fear ka na. Natatakot Halimbawa, nag-aalala siya, naku, paano kaya mabubuhay mga kapatid? Yan. Yan, ganyan. Paano kaya kami magkakaroon? Yan ang anxiety. Tapos gusto mo nang Yung nagtutulog. Bible sabi, Isa. don't be anxious about anything, but in everything by prayer Give thanks. with supplication and thanksgiving. Isipin ninyo? Ibig sabihin, pwede pala mawala yung anxiety natin at worry. Ang gawin lang natin ang panalangin ng pagkasalan at ang hindi malirit na kaunawaan. Amen. Kaunawaan ang ibibigay sa atin. Amen. Hallelujah. Isipin nyo ha, pag may anxiety kayo, at nananahin kayo ng pagkarapat, ang sabi, ang Diyos ang magbibigay sa inyong kaunawaan para malakpasan niyo ang anxiety Amen. at worry. So yun yun. So, marami yan, no? Kaya ka madi-depress because of that. Identity confusion. Confusion. Confusion, yan, wala. Yan. My truth
bondage happen when lies replace my truth. Yan. Hindi nyo mamaya. Sin become my habit. Sino habit ng sin? Sino yung habit yung gumawa ng kasalanan? Wala po. Marami. Dito habit na yung sinungaling. At saka yung katakawan. Ay, nako. Minsan natin yung Ayoko ka na. Tipo yun. Sharon Licadro. Marami tayong, yung sin minsan nagiging habit mo na dahil sa ginagawa natin. Walang matakaw, ha? matakaw sa popularity, matakaw sa kayamanan, matakaw sa kung saan. Marami din naman sa atin ang naging magna, di ba? Kahapon lang po nag-edit. Magnanakaw ng lakas, magnanakaw ng oras, di ba? Magnanakaw ng tax. Oo, meron ding suma kabilang bahay, mga gano'n. Ayan. Yan. Pain becomes my identity. Ito na. Wala, puro sakit na lang hinahabot mo. Gusto mo, ipain na lang kita sa esta eh. Para gano'n. Shame keep us away from God. Yan. Amen. Amen, di ba? Yung kayo Tama. Alam mo, minsan yung sobrang, ano mo tawag doon? Parang apathy ba yan? Ano ba? Apathy ba tawag doon? Wala lang sa'yo, kahit may nangyayari. Hindi. Patay Malaysia lang po. Wala na sa'yo. Apathy ba yan? Apathy tawag? May tawag na parang, ganun parang may nangyayari, pero wala lang sa'yo. Parang ganun. Wala kang concern, parang dead mga lang. Yung mga ganun style. Meron na iba, meron naman isang tawag, yung isa, sobra naman yung pakialam. Pakilimero naman. Hindi mo na dapat pakialaman, pakikialaman mo pa. Parang dito lagi siya sabi. Ano ngayon? Meron tayong teritoryo. May kanya kasi ang Lord nagbibigay ng teritoryo, di ba? Pag teritoryo mo, ang sabi niya, mag-rule tayo. Pero pag hindi mo teritoryo, mag-serve ka. Kasi hindi mo na teritoryo. Ano nangyari? Hindi mo na teritoryo, ikaw pa rin ang gusto mong mag-rule. Tama? O, hindi gano'n. Kasi ang Lord nagbibigay sa ating mga territory. Now, kapag bondage ka ng kasalanan, ang identity mo, hindi mo na makita yung totoong truth. Tama? Now, the enemy wants to enslave identity, but the kings want to restore identity. Yan. Gusto ko po, lalo na ito, dito, alam mo, mas focus ako sa mga kabataan eh. Alam mo ba, gusto kasi ma-restore ito itong identity. Alam niyo ba, na kayo ang isa sa mga target ng kaaway? Ang sila, alam niyo bakit? Mostly ngayon, karamihan, ang nagiging sakit sa iyo ay meron tayong tinatawag ng sa mental health. Tama. Yan ang tinitira kayo. Tama. Mental health. Paano papatay ang isang kabataan ng 14 anos? Paano kahawak ng bariya? Paano yung babae na nananaksak ka lang ng mga boarding sa mga klase? May mga tumatalo sa building. Anong sakit na dito? Kung totoo siya, natawag doon, mental disorder. Di ba? Mental disorder. Alam mo, pag mental disorder ang dinadala? Mental hospital. Sa mental hospital. Kasi, ganun. Slow down ka sa para di na makapag- So, pero ang Diyos natin, ang gusto niya, ma-restore yung totoong identity natin. Yung totoo na, yung original na nawala sa atin. Kasi kinain tayo ng sobrang kasinungalingan. At yung kasinungalingan ay nag-form sa buhay natin. Akala natin, ako na ito sinungaling. Na-form ka rin ng kasinungalingan. Hindi ka na magbabago. Pag na-form ka rin ng kasinungalingan, yun na yung bandage mo na nakatingala ka, nakatanikala, na hindi ka na makawala. Dahil marami palang kabataan ang hindi makawala at lagi nagwawala. Kasi nagpatalikala. Yan. Yung isa na Yun. Balagtasan talaga. Kaya maraming naging bakla. At kami ay hindi makapaniwala. Kaya kami hindi makapaniwala na ganyan ang mga kabataan na nito. Kaya hindi kami naniniwala dyan. At inawasak namin yan dahil hindi talaga yun ang totoo natin. Amen. So now, ngayon, eto na, my truth, bondage, gives him God's road, restoration, freedom. Di ba? Yeah. My truth, surrender to the King of Kings. Ano yung totoong truth mo ngayon? Mamaya, pasagutin ko kayo dito ha. Parang meron ka, parang maabot kayo isang tuturo ko. Maganda.
Ang tunay na freedom ay nangyayari kapag may truth ay isinuko mo sa truth ni Jesus. Because Jesus is the truth. Tama. Amen. This is the truth. Jesus is the truth. Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? No one's come to the Father except by Him, Jesus. If the Son set you free, you will be free indeed. Tama, di ba? Yan. If anyone is in Christ, is a new creation. Ito. Sino talaga dito siya kapag isa kay Kristo? Amen. Maraming naniniwala kay Kristo, naniniwala kay Kristo. Amen. Tama, maraming naniniwala kay Kristo. Pero pinaniniwala yung iba yung nasabi ni Kristo. Amen. Di ba sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him, believe in Him. Ano pa Diba? Marami kayong naniwala kay Jesus. Ang tulad, natutuwa lang, marami nang naniniwala eh. Kinagal nila si Jesus, pero hindi na pininiwalaan yung sinasabi ni Jesus. Tama. Yung sabi ni Jesus na, repent and believe for the kingdom of God. Sabi, maraming hindi naniwala. Mm. Diba? Pero naniniwala sila kay Jesus. Pero sa sinasabi ni Jesus, ayaw nila paniwala. Tama. And that is lie. Tama. Sinungaling yun. Sasabihin mo, kilala mo si Jesus, pero hindi Repent wala and sinasabi niya. Diba? Sinungaling yun. Tama. Ino yung nagpo-form sa'yo ng kasinungalingan. Mm. Hindi yan, sinabi ka na sa'yo, repent and believe, maniwala ka sa pag-aaral ng Diyos. Tapos hindi ka naniwala, may lie ka. Tama. At yun ang deception na kaaway sa atin. Kaya, huwag kayong papayag na hindi kayo kamukha ni Kristo. Huwag kayo, ang iba kasi pumapayag na, ba, gaya sa Pampanga, ito mga taga Pampanga ay parang aso ba, gano'n? Pumapayag sila eh. Huwag sila papayag, hindi tayo nilikha kamukha ng aso. Nilikha tayo kamukha ng Diyos. Eh, huwag kayong papayag na sinasabing ganito ka, hindi. Hindi yun ang totoong tayo. Ang totoong tayo, kalarawan at kawangis tayo ng Diyos. Diba? Kamaring Kristo. So now, sa karera ng Diyos, may bagong identity ka. Ito na, tingnan nyo ha. Hindi ka na, ano sagot mo? Hindi ka na, ano gusto yung sagot? Hindi na my truth say I am broken. O, dito, sino dito broken? Ito na sagot mo. Hindi ka na broken, kundi ikaw ay, ito sagot mo, dapat. God truth say, I am. Redeem. Ayan, sino dito na redeem, naligtas na? Amen. 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 Naligtas na kamay dito. Sino dito naligtas na? Na-redeem. Ha? I Redeem am na kayo. redeemed. Are you sure? Ibig sabihin, nakasulat na yung pangalan mo sa akin ng buhay. Amen. Ha? Karon, nakasulat. Ano, testimony ko lang. Nung ako po'y kabataan, masipag talaga ang kabataan sa gawain. Minsan, meron kami isang kalalakihan na namatay sa ng 3 days, nandun ka ng malay sa bahay. Nawala, malay. Diyan na ni Pastor Gay. Dinalaw, hindi pa binatapos Pastor Gay, binatapos. Dinalaw namin yun. Tapos nung magising, dinalaw namin, sabi niya, napunta daw siya sa langit. Hindi ko alam kung totoo, paniniwala ako niya. Sabi niya, pero nagkaroon ako confident. Tapos tinanong ko sa kanya, Tause, nakita mo yung pangalan ko sa kalatang buhay? Oo, nakita ko yung pangalan mo sa kalatang buhay. Siyempre, confident, masarap na. Hindi na pangalan, nandun na yung pangalan ko sa kalatang buhay. Pero, totoo ba hindi? Pero kung nakakasigurado ako, ako nakasulit yung pangalan ko sa kalatang buhay. Kasi January 12, tinanggap ko siya at nanampalataya ko sa kanya at pinagkalooban niya ako karapatang Amen. Amen. Naniniwala kayo doon, di ba? Dapat maniwala kayo na tinanggap siya at nanampalataya ka, you are the son of God. Okay? Makakasama tayo doon. Tama? So now, hindi na my truth say I am rejected. Sino rejected doon? Palagi reject na lang yung buhay. Hindi ka makakuha ng trabaho, nire-reject ka. Pag pumunta ka, nabubuli ka. Sino dito ganyan? Tama. Ngayon, sabihin mo ito. Sabihin mo, hindi na ako rejected. Hindi na ako rejected. Hindi ako ay accepted. I am accepted. Ayan, di ba? Hindi ka na rejected, kundi ikaw ay accepted. Amen. Ayan. Kaya kayo tinanggap dito, di ba? Kasi maraming kabataan, i-reject na lipunan. Pero kayo tinanggap kayo dito kasi accepted kayo. Amen. Di ba? Accepted yun ang napakanila. Tinanggap kayo ng buong buo. Ayun, that is yan talaga yung ano ng karya. Hindi na my truth say, I have no purpose. Sino dito walang purpose? Hindi na. Lahat ba kayo may purpose na? Amen. Alam niyo ba why you're here in this planet Earth? Alam niyo ba kung bakit kayo nilikang kamukha ng Diyos? Ha? At alam niyo ba kung saan kayo tutungo? Amen. Ha? Amen. Alam niyo saan kayo tutungo? Saan? Sa kariyan. Saan? Saan?
sa kaya ng Lord. Yan. Yan. So, pag malalaman mo yung purpose mo, dapat alam mo kung sino yung Diyos, alam mo kung sino ka, alam mo yung patutunguhan mo. Amen. At alam mo kung saan ka pakikinig. At alam mo yung nilalakaran. Amen. Sa ngayon, ano yung nilalakaran niya? Pag alam mo yung purpose mo, alam mo yung nilalakaran. Ibig sabihin ng nilalakaran, God is your destiny, not your destination. Yung pag nagawa mo yung nilalakaran in destiny, pag nagawa mo yung destiny mo, makakarating ka sa destination. Tama? Amen. Our origin is our destiny, and our destiny is our eternal. Amen. So, yun ang ibig sabihin yan, no? So, ibig sabihin, hindi na, kundi ito ka na. God should say, I am called. Tinawag. Sino dito tinawag ni Lord? Amen. Ha? I am called. Yan. Lahat ba kayo tinawag dito ni Lord? O tinawag ko lang kayo ni Ate Shia? Ano ni Pastor to? Sino dito lahat tinawag ni Lord? Are you sure? Are you confident na tinawag kayo ni Lord? Lahat na lahat? Sino dito siguradong tinawag siya ni Lord? Amen. Sino dito lahat may calling? Amen, amen. Nakakatuwa na merong ganyan tawag. No? Yan. Hindi na may truth say, I am lost, but I am found. Yan tawag. Diba? Say, I am found. Hindi na kayo nawawala. Wawala. Hindi na rin kayo nagwawala. Wawala. Kasi kayo ay natagpuan na. Amen. Hallelujah. Natagpuan na kayo kasi yung disciple na kayo. Natagpuan na kayo. No? Iniwan mo na ito na para sa atin. Na hindi na kayo my truth say I am not enough. O yan, sinabing may enough. Hindi ka na yung taong hindi ka yung taong may kakulangan. Ikaw ay sapat na tao. Amen. Hindi ang sabi, ito, God say I am more than enough for His kingdom. Amen. Diba? Kasi we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mga tagumpay. Ito na, kingdom reality. Sa kingdom of God, my truth is not defined by your words. Ha? Sa karantuan ng Diyos, ang ating karantuan hindi dinidefine ng iyong mga mga sugat. Diba? At my truth is defined by the King. Amen. Yan. Because in the kingdom, the King defines the identity of His people. Amen. Amen? Amen. Nag-define sa atin dapat yung ating hari. My truth submit to the King of Truth. His truth becomes my identity. Tingnan niyo po yan ha. My truth is the identity of Christ, Son of God, and the King of Kings. And Kingdom Truth Declaration. Ito, declare natin ha. Ito, declare ko natin. Hindi ko na inaso. Parang tayo sa This is my truth. Tingnan niyo po. My past is not my identity. Sabihin natin, my past is not my identity. Amen. My failure are not my future. Yeah. My failure is not my future. Next. My trauma is not my definition. My trauma is not my definition. Ito na, ito yung this is my truth, ha? My real truth, basa. My real truth, My real basa. I am the son of God, citizen of the kingdom of Yan, God. yan yung Amen. truth. Hindi na ito yung truth mo dati. Past makaraan. Ikaw na yung anak ng Diyos. Ikaw na yung anak. Yan. Ano tayo? Maaaring naniniwala tayo sa kanya about yourself. Today, the King invites you in the presence of the King. Change our para makalag tayo. Ito na pala sinama iba. So now, actually marami ito eh. Mga abaya yan. Tungkol sa teaching. Ito na po iyakin to. Kasi yan yung meaning lang ng truth. Papiyahin nyo na lang kung gusto nyo para makarating mo rin sa akin. Sunod, truth yan eh. Reveal to the Holy Spirit. Binabasa yun. Tama. Ano yun eh? Nakalagay. Hindi ko nasulat. My truth, reveal. My truth. Unchanging. Ang iba yung mga kapitan ng truth, D-R-U-T-H na. Truth does not. Tapos, God truth is constant. H na tayo. Ay, transforming identity. T na tayo sa truth. Transforming identity. And last, yan lang natin. Honoring God. That is your truth. Truth leads us to live life that honor Him. Yan, hindi naman tayo magkatapos.
Ano yun po? Kaya di ba, awat may mga vlog na buwan naman kayo dyan. Ay, ano lang, titiliman lang. Ano yung lies mo na ngayon ay truth na? Ano yung naging lies na identity mo na ngayon ay truth na? Amen. Pwede kayo magsulat. Ayan. Sulatan nyo para meron kayo. Yung kayo, yung uli yung tinuro ko, yung kayo. Ano yung naging kayo dati na mga para bang binuko kayo ng kasinungalingan sa buhay? Parang ito yung ginagawa mo madalas dati. Pero nung nakakilala ka sa paghahari ng Lord, yung dating lies ngayon